naman yung mga DDS. Bakit maraming nakapula rito? Natigilan na niya yung pangbubudol. Oo. Pagbubudol daw. Diba? Oo, dahil niluloko niya yung mga tao eh. Nililito niya eh. Totoo. Ano yung nangyari kay tatay niya? Nandun na. Oh, wala na. Kumbaga sa chance na makauwi. Napaka-slim na. At ito naman po sir, ano po ang mensahe niyo kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling marinig niya at mapanood niya po kayo? Ay pagbutihin niya, huwag siyang padala sa mga paninira. Dahil ganun lang talaga ang pag gumawa ka ng tama, maraming mag-aano pa rin. Yes, naninira. Oo. BBM. Opo. Unang-una, binabati natin ang ating pahala Pangulong. Ang siyempre sa atin, solidor, BBM pa rin tayo. Lahat ng alyansa, pero suportado ang bayan ng San Manuel, of course, LGU San Manuel. Kaya dito kami halos lahat ng barangay nandito para suportahan ang grupo ng ating pahala Pangulong. Ayan, BBM, Alyansa, Pilipinas. Yes. Pagbangon ng ating bansa. BBM, I love you. You stand, BBM. Ito po sir, ang sinasabi po kasi ni Sara Duterte na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay pagkain ng para sa hayop. Ano po ang masasabi niyo doon? Ma'am, kung yung pagsabi po ni BP Sara po, bakit po yung tatay niya ng 7 pesos po hindi po nagawa? Ibig sabihin po yung 7 pesos po ng araw, pagkain daw pang aso yan. Yes. Diba? Grabe. Sakit ah. Ano naman yung mga DDS? Bakit maraming nakapula rito? Kasi nga po katulad ng ginagawa ni BC, ng ating Vice Presidente, imbis dapat na gumawa magtrabaho para sa bansa, ay kinikriticize niya po ang ating Pangulo. Parang personal na ano na yan, crush. Opo sir. Baka may mensahe po kayo sa kanya sir. Ano po ang mensahe niyo kay Vice President Sara Duterte? In case man po kung may mensahe kayo, sakaling mapanood po niya ito ng mga kanyang mga katandim. Natigilan na niya yung pangbubudol. Oo. Pagbubudol daw. Diba? Oo, dahil niluloko niya yung mga tao eh. Nililito niya eh. Totoo. Diba? Sa mga ginagawa niyang paninira niya. At masasabi mo sir, ano po, ako na parang personal interest yung kanyang ginagawa. Yes, Kaya yes. ganun ang paninira. Dahil ang gusto mangyari, Darating si Secretary. yung mismong ano ng sarili niya para makaligtas sa Impeachment. At yun ay malapit na po sir. Kaya kumbaga Kaya nag-iikat. ano niya dahil siyempre yung mga senador kasi magiging dyan. Yes, opo, talaga. The final judgment po talaga ay mga senador. Tignan yung nangyari kay tatay niya. Nandun na. Oh, wala na. Kumbaga sa chance na makauwi. Totoo. Napaka-slim na. Sir, may pag-asa ba makakabalik sa Pilipinas si... Wala na. Maraming tuniladang ano na, Mga ebidensya. Sarili niyang bunganga. Paano ba mahuhuli yung isda? Di ba sa bunganga? Yes. Tama. Hinahamon niya ngayon, di ba? Hinamon niya. Oh. Dumating yung panahon na siya nandun na. Oh. Ano gagawin nila? Oo. At ito naman po sir, ano po ang mensahe niyo kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling marinig niya at mapanood niya po kayo? Ay pagbutihin niya. Huwag siyang padala sa mga paninira. Dahil ganun lang talaga ang pag gumawa ka ng tama, maraming mag-aano pa rin. Yes, naninira. Oo. Malaman. Kami Marcos pa rin. Solid. Kami ang mga tumulong nung 2022. Pinaglaban namin siya rito sa Pangasinan. BBM. Talagang mahal niyo po ang Sir, mensahe mo. Wala lang. Wala lang siya. Full lang. Huwag siyang padala sa mga paninira. Yes, at yun po ang ginagawa niya. Trabaho lang po siya. Kasi normal yan. Yes. Salamat sir. Diba? Parang matatats kasi sinabi ni sir, ano, talagang short, makunti man pero malaman. Panggalat ko. Kaya, di ba, napapanood nyo at narinig yan guys, sinabi ni Sir Not. So, shout out po sa mga taga Puso Rubio. Ano po, Bale, sir? ano kami, yung
UPSWA. Ako ang Vice President, National Vice President. Ay, madali na magkakaroon ng grupo talaga pag ikaw ay Marcos. Madali na mag-ipon. Si General Hill Puata. Sabi, so napakalaking tulong po yan ang ginagawa nyo, sir, sa administration. Siyempre talaga naman na yung inyong ginagawa ay para suporta at sa ikagaganda po talaga. Kaya nga humingi si Blessed, binuo namin mga 150 na tao. Kaya sulit po talaga sila. Ang sinasabi po kasi nila, mga hakot daw po at bayad po to. Yan po yung pinapalabas ng mga naninira. Saan loob kami dumarin. Ayan o. Wala, opo. Siyempre, pagsuporta namin sa kanya 2022 hanggang ngayon. O, diba? Naririnig po yun mga kababayan natin. Yung sinasabi ni sir. Kasi madali lang talaga mag-create ng grupo. So, nakakatuwang pakinggan. Maraming salamat po, sir. Ano po at hanggang ngayon talagang mahal niyo po ang Pangulong Bongbong Marcos. BBM Alyansa Pilipinas. Yes. Bagong pagbangon ng ating bansa. BBM, I love you. We stand BBM. Bakit po, ganun na lang po ang suporta niyo po kay Pangulong Bongbong Marcos? Kami po sa Pangasinan ay sulit po sa suporta sa ating administrasyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magbuhay po ang Alyansa Pilipinas. Dahil sa po ay marami nagagawa sa ating bansa. Yes. Salamat po nakagawa sa mga project po na ginawa po ng kanyang ama noong una ka. Siya po rin nagpagtutuloy ng mga programa po yan. Na hindi po nakikita ang iba. Yun lang po. Yung Team Alyansa, Ang Team Alyansa po, sana support natin lahat to para sa pagbangon muli ng ating bansa. Pag sulit BBM, syempre sulit Alyansa. So, pagsulat BBM, sulat Alyansa po tayo. Pilipinas, support BBM Alyansa. Dahil yung pangako dati ni Pangulong Bongbong na 20 pesos, nangyari na po sa Visayas. At antayin po natin dito ngayon sa bawat kanto ng Luzon, Visayas, Mindanao po. Mag-antay po tayo, mga kababayan, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip. Yes. Huwag tayong mainip. Dahil po lahat po, pangako ni BBM po, ginagawa niya po ngayon. At hindi, Hindi na nakikita. pangarap niya nga po yun, sir. Ano po, pangarap niya na nagkatotoo. Opo. Yan po yung pangarap po niya po talaga ni BBM. Yun pa, na pangarap po ng kanyang ama na ngayon po, tinutulog po niya. Ito po, sir, ang sinasabi po kasi ni Sara Duterte na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay pagkain ng para sa hayop. Ano po ang masasabi niyo doon? Ma'am, kung yung pasabi po ni BP Sara po, bakit po yung tatay niya ng 7 pesos po hindi po nagawa? Ibig sabihin po yung 7 pesos po ng araw, pagkain daw pang aso yan. Yes. Di ba? Grabe. Sakit ah. Yung tatay niya hindi niya po pesos ng araw, isa po mong nagpangako niyan. Ang mas mababa po na pesos po ng bigas sa 7 pesos po. Ngayon po si BBM, 20 pesos po ginagawa niya sa Visayas po. Kaya po, supportan natin si BBM po sa lahat po ng kanyang ginagawa po. Supportan po natin si Pangulong BBM po. Yes. Sana po sa mga tumutulig sa po sa ating Pangulo, dapat po, bago sila magsalita, alamin po nila muna kung ano po yung sinasabi po nila sa kapuan po sa ating Pangulo. Kung puro po paninira po, wala po mangyayari sa atin. Paninira, paninira, paninira. Hanggang kayo po lang ito nagkakaisa. Kaya sabi niyo po, tawag po ng alyansa, pagkakaisa po. Sir, may alam po ba kayong ginawa ni Vice Presidente ni Sara Duterte para sa bansa sa 3 years ng panunungkulan bilang Vice President? May alam po ba kayong ginawa ni VP Sara para sa bansa? Wala akong masabi sa una po ma'am, yung anuman niya sa edukasyon ko. Yun ang nagawa niya. Yun lang po masabi ko sa pagkakamali po ni Sara. Yung confidential fund na until now hindi niya kayang ipaliwanag. Sir, ito sir, may tanong po ako. Ngayon po, nangingialaman China dito sa eleksyon sa Pilipinas. Ngayon sir, bubuto pa ba kayo ng mga pro-China, ng mga kandidato? Sa palagay natin sir, di na siguro kasi nga nagising na tayo sa katotohanan po. Nakapasa natin na po ang West Philippine Sea. Magkakataon po natin ngayon na natin na ang West Philippine Sea, huwag na natin
ibinta. Huwag na natin ipalit pa sa China. Yes. Yun lang po. BBM. Apo. Unang-una, binabati natin ang ating mahal na Pangulo. Ang siyempre sa atin, Solitor, BBM pa rin tayo. Lahat ng alyansa, very suportado ang bayan ng San Manuel, of course, LGU San Manuel. Kaya dito kami halos lahat ng barangay nandito para suportahan ang grupo ng ating mahal na Pangulo. Ang sabi po kasi ng mga nagkikriticize po sa Pangulo, wala po na daw po solid dito sa Pangasinan, solid north na tinatawag. Naniniwala po ba kayo doon? Natural lang po yan siguro sa mga critics, pero ang nakikita natin, mas lalo namang umaangat ang ating bansa. Ang dami nang ginawa ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, ang mga critics, hanggang lahat ang paninira. Pero nakikita naman natin ang pagunlad, lalong-lalo na sa sinasabi nilang Pinas ngayon na nakalalabas na sa balita na may nauna ng bibigyan ng 20 pesos per kilo. Sa Visayas. So yun yung dating pinangako ng ating mahal na Pangulo. Kasi siyang press ko noon, parang nagsalita siya, na sinasabi niya, yung 20 pesos na kilo ng bigas na ngayon nga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pang tao, kundi pang hayop. Ano po ang nasasabi niyo doon? Siguro mga tao na po sa mga napansin niya. Alam naman ho natin, minsan, di ba, may mga pagkakataon nga na yung pangungura ni Sara, Vice President Sara, sa ating mahal na Pangulo, sa pamilya natin. Kaya, taong magana po siguro yung nakakapansin sa ating mga leader sa ating bansa. So sir, sa tingin niyo po ba, dapat lang ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa ginagawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Base sa napapanood natin, para sa akin, sa lahat ng mga akusasyon, unang-una dun sa confidential fund, patunayan niya na talagang yung mga pira ay may pinagpuntaan at mga dapat legit talaga. Yun lang. Pero as of now, wala pa rin siya napapatunayan. Saan galing? Saan napunta yung pira ng confidential fund pinag-usapan sa Senate? So sir, maliban po sa confidential fund, may alam po ba tayo na ginawa ni Vice Presidente sa bansa sa paninilbihan niya sa bilang yun nga, Vice President sa loob ng 3 taon? May nagawa po ba siya para sa bansa natin?